'Di ba sa dating site nga meron tayong mga ginagawang profile para makilala tayo ng ating target na jowain or tropahin. Ganon-ganon din yung konsepto ng resume or profile sa mga freelancing sites. The goal of your resume is to answer the question, sino ka? So, speaking of target market, when you're creating your resume, ang unang-una mo na kagad na iisipin doon is sino yung target audience mo, sino yung gusto mo maging client. So, from the color of your resume, sa layout, sa format, personal information na ilalagay mo doon, nakadepende talaga yon sa kung sino yung target audience mo. Kung question about picture, walang picture, I highly recommend maglagay ka ng picture because we will be working remotely and you want to put a face on your resume para lang mas maramdaman nila na totoong tao ka at hindi ka bot. Sa picture, make sure na hindi siya yung parang nilalamon ka ng background. Naka-black kang t-shirt, naka-black ka pa na background. Naka-white kang t-shirt, naka-white ka pang background. You have to, again, identify yung type of freelance work that you will be pursuing. Mag-research ka kung ano nga ba yung skills na meron ka versus ano yung in-demand sa market ngayon. Tapos pagdating sa format, make it look professional. Huwag kang gumamit ng maraming curvatures. Yung mga font na maraming ganun. Make sure that you include your name, your contact information, relevant links. Halimbawa, meron kang portfolio, if applicable yung portfolio mo. You wanna add like a professional summary or objective. Ano ba yung, kasi you wanna craft like a concise summary highlighting your expertise and what you can offer to potential client. You wanna tailor this section para mas align siya sa specific needs nung job that you are applying for. Ganun din guys, pag mag-optimize kayo ng profile ha, make sure na meron kayong skills section, tapos yung skills section ninyo, naka-bullet points kung ano yung sa tingin ninyo ay hard skills or soft skills na pwede ninyong magamit dun sa pinakang target ninyo na role sa company. And then you wanna use keywords na nasa job description to optimize yung inyong profile or resume para lumusot siya sa ATS or Applicant Tracking System. Ako, usually, ang nilalagay ko lang is experience, tapos education, maliit na area lang. If kaya, mag-sample work. Kung marunong kayo ng SEO, i-SEO nyo yung resume nyo. Make sure to proofread. And para sa akin, yung mga optional section na lang is volunteer work, professional association, awards and honors. Madalas naliligwak yun kasi gusto ko one page lang yung resume ko. Kasi guys, crafting a well-optimized resume is essential for standing out in this competitive world of freelance marketplace.